ngayong umaga sa Go Negosyo, Kaya Mo. Summer na, kaya huwag pahuhuli sa mga patok na negosyo ngayong tag-init. Titingnan natin ang kakaibang organized tours na handog ng shore-to-shore travel services. Alamin natin ang iba't ibang batas tungkol sa mga karapatan ng ating mga empleyado at manggagawa. At mamaya, makikilala natin ang kumpanyang nasa likod ng lamig ng ating mga aircon at ref. Abangan ang storya ng Kontura. Maalinsangang buwan ng Mayo mga suki, welcome po sa ating Go Negosyo Sari-Sari Store kung saan talagang feel talaga namin ang summer. At syempre, excited na kami na sumabak sa mga negosyong bentang-benta ngayong tag-init. At para po sa unang buwan na ito, ang Labor Day, masaya nating sinasaludo. Saludo po kami sa lahat ng mga masisipag na manggagawa at empleyado sa bawat negosyo. Kaya samahan niyo po kami ngayong Sabado para sa isang umaga na punong-puno ng inspirasyon at payo tungo sa pag-ahon mula sa kahirapan. Ako po si Gladys Reyes Somero. Ito ang mas pinalaki, mas pinaganda at mas pinabonggang negosyo partner ninyo ang TV. Go Negosyo, Kaya Mo, tagumpay mula sa kahirapan. Ate Glads, excited na ako magbakasyon ngayong summer. Gusto ko mag-travel sa iba't ibang lugar. Ay nako, sinabi mo pa. Alam mo ba, halos lahat ng tao ngayon yan ang inaasam-asam. Kaya naman meron akong alam na business para sa mga katulad mo na mahilig mag-travel. Talaga? Pa-share naman yan. Ay nako, halika. Samahan mo kami ng aking mga suki at panoorin natin itong isang kakaibang travel agency na nagbibigay ng organized tours sa mga katulad mo na mahilig na mag-travel. Kaya mga suki, tingnan po natin itong shore-to-shore travel services. Ay, tingnan mo. Matatagpuan sa kalagitnaan ng Maynila ang opisina ng Shore-to-Shore Travel Services. Pero tiyak na nalibot na ng mga tour guide dito ang buong mundo. Shore-to-shore travel is different because we give personalized service. Like we find out what the clients really want and what they need, what they prefer before we come up with a package for them. We do have existing packages that we offer. However, if you have other things in mind that you want to have, we also create it for you. For day tours, lisensyadong tour guide talaga ang pinaprovide namin, especially when we talk about history, then it has to be authentic at saka dapat accredited ng DOT. Dahil sa personalized approach ng shore-to-shore, nasa customer ang decision tungkol sa mga detalye ng bakasyon. Paano kaya nabuo ang idea para sa exciting na business na to? I used to work for a travel agency. Like that was 10 years ago. And since then, friends and even family have been encouraging me to put up one myself. Kitang-kita nga naman ang kanilang love for travel. Kaya naman dito rin pumupunta ang mga nagnanais ng convenient at personalized experience pagdating sa traveling this summer. Yung mga pinaka-frequent na nagbo-book sa amin are those who goes to Bohol, Subic, Batanes. We have some in Davao, as well as Cebu, and Puerto Galera also, and Zambales. So yung peak season natin would be mainly summer and times when people are holding their vacations. Christmas, Holy Week, and siguro during sem breaks as well. So right now, it's peak because it's summer for us. Saktong-sakto talaga ngayong summer ang shore-to-shore. Kaya mga suki, alam nyo na kung saan makakahanap ng travel tours na trip nyo. The business itself is really difficult to do because you're not only handling one product, you're handling or you're offering a lot of products when you're in travel business. Pag kaya mo siyang busisiin talaga, it's okay. And if you really have a lot of interest into destinations and travel, if you're interested to find us, we have our own website. It's www.shore-to-shore-travelservices.com. Sa aming pagbabalik, alamin natin ang mga naaayon na labor law
para sa mabuting pagpapatakbo ng ating mga business. Susunod na yan, dito lang sa Go Negosyo, Kaya Mo! Mga suki, alam niyo po bang sabay-sabay nating ipinagdiriwang ngayon ang araw ng manggagawa o tinatawag nating Labor Day. Kaya naman, palakpakan natin ang mga masisinop na workers and employees natin sa buong Pilipinas. At para makumpleto po natin ang celebration natin dito sa Go Negosyo, narito lang naman at kasama natin na special guest mula sa Bureau of Working Conditions, Miss Brenda Villafuerte. Hello, ma'am! Kumusta Welcome po dito sa aming munting tindahan, dito sa Go Negosyo. Kumusta po kayo? Buti naman. Naku. Okay yung tindahan mo. Ay, thank you po. Napapanahon po inyong pagbisita dito dahil nga ngayon po ay araw ng mga maggagawa o ito pong tinatawag natin na Labor Day, di ba? Kaya pag-uusapan po natin ngayon kung ano po ba yung mga nakapaloob sa tinatawag na labor law, di ba? O yung pong Labor Code of the Philippines. So, yung una po, tungkol saan nga po ba talaga ang labor law? Yung labor law o yung labor code ay para sa mga manggagawa. Mabigyan ng proteksyon ang mga empleyado, no? At mabigyan din ng full tinatawag nating employment opportunities, no? Yung lahat, yung mga naghahanap ng trabaho. Kasi nasa labor code, nire-regulate yung relasyon ng employer at ng worker. At nandyan yung mga karapatan ng mga manggagawa, ano? Kagaya ng security of tenure. Hindi basta-basta mapaalis yung mga empleyado. Na walang sinasabi sa batas na just or authorized causes at walang due process. Di ba po, ngayon po parang parang contractual na lamang may mga empleyado po na gano'n. Oo, pero kahit contractual siya, meron naman siyang terms of employment. No? So, halimbawa po, kung ito ay 6 months, kailangan matapos niya po muna yung buwan. Kasi meron tayo din tinatawag na project employees. Ano po yun? Yung kagaya sa construction, yung ginagawa yung isang building. Per proyekto lang po. So, per project yun. Ano po yung tinatawag na casual employees? Yung mga empleyado na kinukuha ng isang negosyo, ng isang company, na hindi yun ang regular na trabaho, no, na ginagawa nila. For example, yung sa malalaking companies, manufacturing for example, kailangan nila doon mga technical workers, ano. But from time to time, kailangan din nila yung mga empleyado for instance na maglilinis doon sa kanilang planta o mag-repair ng equipment. So, yun, kukuha sila ng mga casual employees lang, no. Ngayon, paano na lalaman kung magkano yung sweldo ng isang worker? Ano nga po ba ang minimum wage ngayon? Depende sa region, Miss Gladys. Ay, ganun po ba? Ang nagpaplano niya, nagde-decide kung magkano, yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board. So, NCR 382, sa Region 4, 320. Iba-iba po pala. Ito po pala ay ayon sa region. So, doon po nagkakaiba-iba. Ito naman pong working hours. Kung gaano po katagal nagtatrabaho ang isang empleyado, ang dapat po ba 8 hours lamang? Yun ang normal hours of work. Kahit saan lugar ng Pilipinas. No? Whether Luzon, Visayas, o Mindanao. Kung lumampas na po sa 8 hours, ito po ay considered as, entitled na yung worker ng overtime pay. Pero ano po ba yung mga common na collective bargaining na tinatawag? Ano naman po yun? Yun sa mga companies na nagkaisa yung mga workers na mag-form ng union. Then, they go into what we call collective bargaining agreement. Yung kasunduan nila with the company kung ano pa yung additional benefits na dapat nilang makuha, no? On top of what the benefits provided dyan sa labor code. Sa mga empleyado po natin na nanonood o kaya sa mga manggagawa, saan po ba sila maaaring tumawag o kaya naman po ay mag-log-in or saan po kaya Madali lang. Sa bawat region natin, nandun yung opisina namin, may regional offices tayo in all the 16 regions ng country. Dito naman sa Metro Manila, nandito yung head office ng Department of Labor, nandyan sa Intramuros. Meron kami ding hotline, 527-3000. No? So, 527-3000. At bibigyan kita kasi yan. napakabait mo. Ay, bibigyan kita ng handbook. Thank you Alam mo, po yung mga
yung mga workers natin, yung mga human resource, no, personnel, yung mga companies, pwedeng humingi sa amin ng handbook. Condensed version na yan ng labor code. So, madali nilang maintindihan. Madaling maunawaan. Oo, maunawaan kung ano yung mga rights nila, karapatan nila. Baka gusto nilang malaman kung anong mangyayari sa Labor Day. Opo. Pumunta lang sila sa MOA or sa Mega Mall kasi meron kaming whole day na jobs fair. So, kung yung nakahanap ng trabaho, yung sa ibang regions naman, they can go to the SM. Mga SM throughout the country, nandun na aming jobs fair. Ngayon po, kaya nako, pumunta na po doon lahat ng mga nagja-job hunting. Yeah, Di po that's ba? right. Ayan, kaya sa mga negosyante po natin, ingatan po natin ang mga manggagawa natin, mahalin natin, syempre, at sa mga employees naman at sa mga workers na rin po, para pakatandaan lamang po ang mga simpleng labor law na para rin sa ikabubuti ninyo. Alam naman natin kasi yung mga ganitong bagay, tsak na mas mapadaling magpatakbo ng negosyo at magtagumpay mula sa kahirapan. Hindi ba, Miss Tama Brenda? ka, Miss Nako, ayan, alamin ang ating mga karapatan dahil para syempre hindi tayo maaapi ni numan. At magbabalik pa rin po ang Go Negosyo, Kaya Mo! Thank you po, Miss Brenda! Susunod na, abangan ang mga business tips ng ating mga angelpreneurs ngayong Sabado dito sa Go Negosyo, Kaya Mo! KSA Magic Skin Whitening is open for dealership. For dealers, you may call 0922-867-2377 or 566-8029. Meron po kaming business. Okay naman po kami at hindi nalulugi. Pero gusto po sana namin makabot pa ng maraming tao. Paano naman po namin palalawakin ang abot ng mga kliyente namin? Good morning mga suki. Ako po si John Lucoa, ang inyong angelpreneur. Good question yan dahil very in during these times of crisis na kailangan niyo yung mga households ay magkaroon ng small business. No? Well, kung ang business niyo ay home-based or home enterprises, ang feeling ko, simple lang ang solution. Do not try to make your business complicated. No? Dahil nagiging successful dahil you're able to do the small things right. Ano yung mga small things? For example, karinderya. Kung may karinderya kayo, malinis ba yung karinderya nyo? Masarap ba yung lutuin nyo? Meron ba kayong washroom or toilet? At yung washroom na toilet ninyo ay malinis ba? Mabango ba? Meron ba kayong napkins? Malinis ba yung mga kubyertos nyo? Etc. etc. At saka maganda rin yung service na meron kayong malinis na tubig na may yelo. Libre na yun. Hindi na kailangan bumili ng mineral water. Yun naman, sa isang negosyo na familiar ako dahil nasa food business ako. However, if you're in other businesses that are home-based tulad ng handicraft, etc., madaling palakihin din yon dahil mag-iisip na lang kayo ng design. Pumunta kayo sa mall, tingnan niyo yung mga hinahawakang bag ng mga estudyante, yung mga mall goers. Tapos mag-isip kayo, ano bang magagawa nyo para mapaganda yung product? Kunyari yung handle ba ng bag pahaba ng pahaba, o kaya yung bag palapad ng palapad, o kaya yung colors ng bag ganyan. Gumawa kayo ng product development. Yung product development hindi maaring mawala sa ating mga negosyante. Araw-araw iniisip natin yan. Paano natin mapaganda yung produkto? Paano natin mapamura ang produkto, yung production cost? So, kasama yan sa mga iniisip natin pang araw-araw yan. So, kung home-based, palalakihin mo, madali. Kung home-based business, kung food business, do the basic things right. Your customers will come back. Kung naman ito ay handicraft na may intellectual input o kaya yung input ng design, kailangan mo talaga ng product development. Hindi pwede yung forever na lang one size, one style, one color, one material. Maghanap kayo ng mga new designs na maging saleable sa market.
mapapansin ninyo, paroot pa rito, pabalik-balik ang mga customers, hindi lang sa internet, kundi dahil na rin sa napakasarap na aircon sa loob nitong shop ko. Iba talaga ang sarap ng aircon, no? Lalo na ngayong summer. Kaya mga suki, habang nagpapalamig tayo ngayong tag-init, halina po at tingnan natin ang inspiring story ng isa sa mga nangungunang manufacturer ng mapapalamig na appliances dito po sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Condura. Condura stands for Concepcion Durable. Why Concepcion Durable? Because ang main objective namin is to produce durable products for the Filipino people. Condura has two main products, na air conditioner and then the refrigerator. It started in 1986. I can still remember during that time, underdog ang Condura refrigerator. So talagang very hard for us to come into the market dahil unang-una yung brand name talagang bagong-bago sa mga pandinig ng mga tao. Also yung sa mga dealers, we have to beg for at least to get even 1 unit lang to display din sa mga areas nila para lang may mga customers na maging aware na merong ganong refrigerator sa market. But eventually, nung na-try na ng mga Filipino, because Condura was made for the Filipino people talaga. So, kung ano yung gusto ng mga Filipino people, yun yung nilagay namin sa refrigerator. Ang Condura ay isa sa mga leading manufacturers ng mga appliances na pampalamig, tulad ng aircon, refrigerators, at freezers. Sa industriyang ito, kilalang-kilala na talaga ang Condura. We have a very visionary kasi na top management led by our chairman, Mr. Raul Concepcion, and then our vice chairman, si Ms. Rena Angeles, and of course our president and COO, si Mr. Ton Concepcion. In terms of market share, we can safely say that we're getting about more than 35% of the share of the market. So that makes us siguro the number one refrigerator brand in the Philippines. Pero syempre, tulad ng ibang mga negosyo, nakaranas din ng Condura ng mga pagsubok. Paano kaya sila nakarecover sa mga pagsubok na to? Before, we used siguro mga about more than 7 years ago, our share sa market ay talagang napakababa. In fact, we're about number 8 brand at the time. But because of, habi ko nga, yung vision ng aming top management and the capabilities of our managers and also the people working for us, ginawa namin na maging distinct yung product namin sa market. Yung ginawa namin na campaign yung Condura Negosyo Ref. When we talk to customers, we ask them kung ano yung gusto nila sa produkto. Ang sinabi nila na gusto nila ng refrigerator na pwedeng gamitin pang business. And at that time, walang brand na nag-o-offer na ganon. We improve the product. Ano bang hinahanap ng isang negosyante pag gumamit ng refrigerator? Yun yung tinatawag namin the 3 M's of Condura refrigerator. Malaki, matibay, mabilis lumamig. And yung manufacturing continuously developing designs for the Filipino market. Yun siguro ang ingredient kung bakit nagiging matagumpay ngayon ang Condura. And also, we wanted to give more jobs to the Filipinos. Kaya nga, in fact, we are the only manufacturing company na nag-exist ngayon dito sa Philippines. Dito rin nag-start yung Filipino-made products na pwedeng gamitin na pang-negosyo. So, pag tinatangkilik natin ang Condura, parang tinutulungan rin natin yung hindi lang yung ekonomiya, kundi yung tao para magkaroon ng trabaho. Kaya naman pala, cool pa rin ang Condura dito sa Pilipinas. Ang Filipino First Policy ay isa na rin sa mga sikreto nila sa pananatiling sikat at matagumpay na negosyo. Condura and all the Concepcion products are available at all the leading
dealers nationwide. Talaga namang kakaibang ginhawang dulot ng ganyang mga inspiring story katulad ng sa Kondura. Kaya dahil dyan, binibigyan namin kayo ng Tatak Negosyo Seal of Approval. Wow, alam mo, parang ang lamig at ang gaan ng pakiramdam ko nung mabalitaan ko yung storya ng Kondura, ha? At saka hindi lang yung aircon nila ang cool, pati yung storya ng sa likod ng negosyo, cool na cool, di ba? Nakaka-inspire nga, Ate Glads, pero syempre, natuwa pa rin ako sa kakaibang travel tours na napanood natin kanina. Alam mo, hindi naman obvious, ha? Nakatingkati ka na magbakasyon. Pero alam mo, deserve mo naman yan eh. Katulad ng ating mga manggagawa ngayon Labor Day, di ba? Syempre, masisipag kasi kayo eh. O di ba? Natuto pa tayo ng iba't ibang labor laws para din syempre sa ating proteksyon, di ba? Alam mo naman dito sa Go Negosyo eh. Tuloy-tuloy yung mga business tips po namin para sa inyong inspiration na hinahandog natin sa kanila, di ba? Kaya sana may natutunan kayo na makakatulong sa sarili niyong mga business. Sige, Ate Glads, pauna na ako. Salamat. Sige, salamat din. Hindi pa ito nagbayad to. Eh, marami po salamat sa aking mga sponsors, Folded and Hang, and of course, Jelly Bean, Joy for All Seasons, Tumble Tots, Preschool in Libis, and maraming salamat po sa KC Magic Skin Whitening available sa Star Mall Alabang, SM Fairview, and SM Bikutan. For dealers, you may call 566 or 566-8029. And of course, maraming salamat din po sa ating mga suki dito na paulit-ulit na bumabalik at wala pong sawa sa pagsuporta. At alam niyo po, marami pa kami mga kwento at payo na ibibigay sa inyo, lalo na ngayong masayang negosyo ngayong summer. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan na sa negosyo, may tagumpay mula sa kahirapan. Ako po si Gladys Reyes Someru. Ito ang mas pinalaki at mas pinaganda negosyo partner ninyo ang TV. Go Negosyo, kaya mo! Tagumpay mula sa kahirapan. So much farther now.